mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Welcome po sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. So this time, it's already Friday and the time is, let me see, it's 7:21 in the evening po dito sa aking location. So katatapos ko lang pinanood guys yung last upload ni Papa Dins TV na anak po siya ni Ka-Business Official. So gusto ko magbigay ng reaction na Papa Dins, hingi ako ng permiso sa iyo na gawin to kahit hindi ka pa sasagot. I will go on. Thank you so much. Napanood ko yung last upload mo. This is all about kay April. Tama. Ito po yung last na scout nila Papa Dins. Si April po ay isang dalagita, 8 years old. At nagtitinda po siya ng gulay sa tabing kalsada kaya umagaw pansin yung ginawa niya doon kay Papa Dins, kaya nilapitan po siya. At ayun, bumili sila, pinagkaunan nila yung panindang gulay ni April para ma-interview nila to at makauwi na yung bata. Ayun, so nabili nila lahat, then meron silang pasalubong kay April. May bigas, groceries, school supplies, notebook. So pumunta na sila sa bahay nila, no? So malapit lang pala yung bahay nila. Nandun lang sa tapat ng kalsada na pinagtitindahan ni April ng mga gulay-gulay. Nandun sila sa parang parang may riprap, parang sa tabing ilog yun, pero nasa bandang baba sila. Ayun. Dumating sila sa bahay nila April. Barong-barong siya guys, mga kababayan, yung tinitirahan nila April. So, pumasok na sila. Nandun yung mama niya kasi naglilinis sa garden. Pumasok na sa loob. Pinaupo sila, na-entertain naman. So, kwento-kwento na. So, kinausap ni Papa din yung mama ni April. So, hindi natin nakuha yung name kasi hindi naman nabanggit doon. Okay. Nalaman natin na ito pala si April ay anak, sabihin natin anak sa labas. Iwan ko kung anong tawag doon. So, ang kwento guys, parang nangyari yun. Yung mama ni April pala, meron siyang unang asawa. Tapos, yung unang asawa niya is ng babae. Kasi nga, hindi raw sila magkaanak. So, humiwalay yung unang asawa doon sa naging mama ni April. And, kasi nga daw, hindi sila magkaanak. So, ang ginawa nitong nanay ni April, bumili siya ng lalaki. Parang ang bago, no? Bumili siya ng lalaki para mapatunayan na mabubuntis siya. At gusto rin niyang gawin yun para balikan siya ng asawa niya. Kasi yun nga daw yung yun ang dahilan na iniwanan siya kasi hindi raw magkaanak. So ayun, bumili ng lalaki, nabuntis siya, lumabas si April. Ang akala naman ng nanay na dahil nga nabuntis naman siya, hindi naman siya wala namang problema sa kanya, babalikan na siya, pero hindi na rin talaga. So yung unang asawa niya, doon na rin sa babae. So, ayan, anak si April, sabi nga maliit daw, parang buti ng sarsi lang. Pero ngayon, malaki naman na yung bata, nakasurvive sila. Ang naging dito guys, lesson learned or maging silbing aral sa atin, Parang kasi first time kong narinig yung ganitong sitwasyon na bumili ng lalaki para mabuntis, para mapatunayan sa kanyang asawa na wala siyang problema. Kasi hindi naman na siya binalikan. So, ang nangyari para may maging katuwang yung nanay ni April sa pagpapalaki sa kanya, nagkaroon naman ng kalib-in yung mama niya. Nagkaroon ng kalib-in for 14 years daw. 14 years. So, dahil sa hirap ng buhay, parang nagtrabaho yung mama niya. So, nandoon yung si April sa side ng sa stepfather. So, ang nangyari guys, 13 years old, parang minulis siya to si April ng stepfather niya. Sabi nga, hindi pa nga raw ito dinanagdan. Parang diba, kawawa yung bata, naging doble-doble yung niya ngayon. Naging doble-doble yung kalbaryo niya sa buhay. But anyway, matatag siya. Matatag yung bata. Nakatapos na po ito ng senior high. Hindi pa siya nakapag-college kasi nga sa financial. Pero tutulungan siya ni Papa Dins sa pag-aaral. Makakapagpatuloy siya ng pag-aaral. Ayun, yung nanay, iyak siya ng iyak. Tapos, okay na yun. Pinatawad naman na ni April yung mama niya. Kasi nga daw dun sa school, hinahanapan siya kung saan yung papa. Wala daw siya masabi. Wala siyang masabi kasi nga,
itinato din siya ng papa niya. Although sinabi ng mama niya kung nasaan yung papa niya, pero pinuntahan daw ito na April, hindi siya tinanggap nung sa side. Hindi siya tinanggap. So, okay lang yun. Ngayon, yung mama naman niya, doon sa pangalawang asawa, yung namuli siya sa kanya, nagkaanak sila, so meron siyang kapatid. So, ayun, to make it short, yung reaction ko dito is, para sa ating mga babae, no? At saka yung may mga pamilya na talaga may mga asawa, hanggat maaari, huwag naman ganun, diba? Porkit hindi nagkaanak, papalitan mo na, ganun, pag-usapan nyo. O ngayon, dahil nga pinatunayan na nagkaanak naman, tapos hindi naman na tinanggap, so nagkaroon ulit ng problema. So isang problema, huwag nang dagdagan pa ng isa pa, diba? So pag-usapan yung mga bagay-bagay. Biruin mo, pati yung isang batang walang kamumbong sa mundo na damay na mulis siya. Pero kawawa naman siya. Pero tapos na yun, nangyari na. So, kailangan mag-move forward. Yun ang magpapatibay sa kanya. So, salamat kay Papa Dins kasi may tulungan niya makatapos si April. So, sa paraan na yan, makatapos na siya sa pag-aaral, mababago yung twist ng buhay niya. So, kasi kailangan kasi yun para maboost yung niya, yung confidence niya, tapos makalimutan niya yung hindi makakalimutan yung mga pangyayari sa buhay natin, history na talaga yun, nandoon na. So magiging yun ang magpapatatag sa kanya na lumaban pa sa buhay, di ba? So yun po yung first na interview kanina sa kanila, pagbisita nila Papa Dins. So abangan po natin yung mga susunod na mangyayari. So salamat sa Diyos dahil nakita sila ni Papa Dins. So April, laban lang din. So binigyan kayo kanina ng blessing. Sabi nga ng mama mo may papaayos na yung tinitirahan ninyong kubo. So ganun lang, lumaki ka ng ganyang edad, matatag ka na ba? Ganun lang. So salamat Papa Dins, yun lang.